Sinusubaybayan ko yung ginagawa o yung nangyayari kay Kibuloy. Batay sa mga napapakinggan ko, napapanood ko, isa si Kibuloy ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. At napanood ko rin si BP Sara na pinatutunayan niya na siyang humiling para tulungan si Bongbong Marcos o para tulungan sila na manalo sa eleksyon. Sa aking pagsubaybay kay Kibuloy, wala siyang inilalabas na mga dokumento na kasunduan para idikta niya sa kanyang mga kaanib sa panahon ng eleksyon si Bongbong Marcos at saka si BP Sara Duterte. Yun ang hinahanap kong o gusto kong makita na ilalabas niya. Wala akong makita. Hindi niya ginaya si Manalo. Alam niyo po, si Manalo, ganito po ang kanyang pamamaraan. Kapag sa panahon ng eleksyon o bago mag-eleksyon, kasi karamihan po ng mga politiko dumadayo sa kanyang commercial center sa Quezon City. Pagka alam niyang mananalo ka, meron siyang pinapipirma. Ito po ay babasahin ko sa inyo ang isang pasugo. Ito po. Na ginawa ng Iglesia ni Manalo kung anong pamamaraan niya. Pangulong Tudling, isang pangako sa sambayanang Pilipino. Ang pasugo na ito ginawa noong June 1998, Volume 50, number 6. Ganito po ang mababasa natin sa page 13. Sa wikang Tagalog na po, Pangulong Tudling, isang pangako sa sambayanang Pilipino. Pakinggan po ninyo kung anong ginagawa ni Manalo sa mga politiko. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon ang resulta ng halalan noong Mayo 11 at mabanaag na magwawagi siya sa pagkapangulo, si Vice Presidente Joseph Estrada ay nagsadya kay kapatid na Eranio G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataon din yaon, ay ipinaabot ng kapatid na Eranio ang pagbati ng mga ministro at kaanib sa Iglesia sa pagiging pinuno ng Republika. Subalit, sa kanyang pagbati ay mariing ipinagunita ng tagapamahalang pangkahalatan kay Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayanang Pilipino na kanyang nilagdaan sa harap ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tanggapang pangkalahatan ng 2 linggo bago ganapin ang pambansa at panlokal na halalan. Si Manalo po kasi, nagpapasurvey sa labas ng kanyang iglesia. Pagka nagpasurvey, tinitingnan niya kung sino yung malakas, kung sino yung mananalo sa tingin niya. At para idikta niya sa kanyang mga kaanib o sa mga miyembro niya kung sino yung pwede niyang idikta. Hindi po pagkakaisa yun. Kasi po, hindi niya tinatanong ang kanyang mga kaanib kung sinong gusto nilang politiko. Kumbaga, nagsosorbay siya sa labas ng kanyang reliyon.
Ngayon, kung sino yung sa akala niyang mananalo, yun ang ididikta niya. Kaya hindi po pagkakaisa yun, pagdidikta. Pero yung politiko na dinala nila o dadalhin nila, may pipirmahan na kasunduan. Kaya yun ang tinitingnan ko kay Kibuloy. Wala siyang pinirmahan si Bongbong Marcos. Kaya walang inilalabas na dokumento si Kibuloy. Pero ito po ang ginagawa ni Manalo na ito. Labag po ito sa Biblia. Bakit? Kasi po, kapag ka meron pinirmahan, halimbawa, presidente, meron siyang pinirmahan, ang susundin niya yung pinirmahan niya. Di ba? Susundin niya. Pagka lumabag yun sinong gumawa na yung pipirmahan niya? Si Manalo. Kaya yung presidente o yung mga opisyal ng gobyerno, susunod sila kay Manalo sa pamamagitan ng kanilang pinirmahan. Naalala ko si Arnel Tumanan nung maghayag siya rito Hindi ako magkamali noong 2016. Pero kinansel nila. Ito yung tinutukoy niya na pinirmahan ni Pinoy. Kaya lahat ng lumalapit kay Manalo na mga politiko may pinipirmahan. Kumbaga, yung mga politiko, magpapasakop sila kay Manalo sa pamamagitan ng pinipirmahan nila. Yun po ang nangyayari. Kaya ako naghahangad na dapat ang mga opisyal ng gobyerno o ang gobyerno umangat sa reliyon. Ang nangyayari po, laging underdog Pero sa nakikita kong ito ngayon, kay Kibuloy, umaangat yung gobyerno. Umaangat. Yung ginawa nila ang pagkaalam ko itong ginawa nila kay Kibuloy, yan hindi na isang bagong bagay para sa akin. Kasi sa panahon na si matandang Marcos, muntik nang nilooban din ang commercial center ni Manalo sa Quezon City. Dahil ang paniniwala nila noon ay maraming armas. Kaya lang hindi natuloy. Pero itong kay Kibuloy, natuloy. Di ba? Ibig sabihin, kung sa panahon ng matandang Marcos, hindi natuloy, yung pagpasok sa commercial center ng mga militar, baka ngayon, sa batang Marcos. Di ba? Sa batang Marcos. Pero, ang nangyayari kasi, may pinipirmahan. Lalabag kaya kung sakali si Bongbong Marcos sa kanyang pinirmahan? Alam niyo po itong ginagawa ni Manalo na ito na pagdidikta sa mga politiko, masama to. Ito po labag sa Biblia. Ewan ko lang sa gobyerno kung hindi lumalabag ito. Pero ito lihim ng iglesia ni Manalo. Na kaya inilalantad ko para magkaroon po ng kaalaman ng iba. Kung bakit ko nasasabing ang mga reliyon ay silang nakakahigit sa gobyernong Pilipinas. Ito po ang dahilan. Kaya pagka nagbabasa po kayo ng Biblia, ito po ang ginawa ni Manalo na ito, o ginagawa ni Manalo, o yung pamamaraan ni Manalo, labag sa Biblia. Kasi po, ang magpapasakop doon ay yung gobyerno. Sa pamamagitan ng isang presidente o ng mga opisyal ng gobyerno dahil yung pinipirmahan nila. Kanino sila magpapasakop? Kay Manalo. Kaya under sila ni Manalo. Pero pagka nagbabasa kayo ng Biblia, ganito po ang ating mababasa sa Roma, Kapitulo 13, talatang 1. Pakinggan po ninyo. Ito po ay hindi nauunawaan ng iba. Ang bawat kaluluwa
ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At mga kapangyarihang ito'y hinilang ng Diyos. Kaya nga ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang nagsisisalangsang ay nagsisitanggap ng kahatulan sa kanyang sarili. Alam niyo po, labag ito sa banal na kasulatan. Itong ginagawa ni Manalo. Hindi siya magpapasakop, kundi siya ay sasakupin niya ang gobyerno sa pamagitan ng mga opisyal ng gobyerno. Anong gagawin ni Manalo? Nagpapapirma. Kaya yung politiko, susunod siya dun sa pinirmahan niya. Kaya nung hindi kinilala yan, kaya nagkagulo sila noong 2016, pinaalala ni Arnel Tumanan. Ang ginawa ng Net25, kinancel nila yung sinabi ni Arnel Tumanan. Kaya pagka nakikita mo sa YouTube, putol na. Putol na. Kaya yun ang hinahanap ko kay Kibuloy. Sa mga lumalapit sa kanya ng mga politiko, walang dokumentong inilalabas. Pero pagka yan ginawa mo kay Manalo, may ilalabas na dokumento. Kaya nasasabi ko na ito po yung mga reliyon, ito po yung gobyerno, under sila. Pero kapag ka nagtuloy-tuloy itong ginagawa ni Bongbong Marcos, dahil kasi yung tinatawag na corporation soul, sa ibang araw, yun ang i-issue natin. Dahil kapag ka nagtuloy-tuloy ito, kasi malalantad yung pagninegosyo, kung paano kumikita ang reliyon. Kaya dapat ang bawat reliyon ay diktahan ng gobyerno na mag-declare sila ng source of income. Dapat obligahan sila ng source of income. Kung papaano sila yumayaman, kung papaano nila igisa sa sariling mantika ang mga kaanib, kung paano sila nagninegosyo, lahat. Kaya yung issue, yun ang hinahanap ko kay Kibuloy. Wala akong makita. Sana yung ginawa ni Bongbong Marcos ngayon kay Kibuloy, huwag niyang gawin kay Manalo. Pero mas maganda gagawin niya. Kung hindi natuloy sa kanyang ama, baka sa kanya matutuloy. Ito po ang aking naipaglingkod. Marami pong salamat.